Malinaw na motibong politikal. Yan ang iginiit ni Senator Amy Marcos nitong Martes hinggil sa pagpapahintulot ng pamahalaan na dakpin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Isa umanong malinaw na motibong politikal ang naging aksyon ng pamahalaan hinggil sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos nitong Martes sa isang media forum sa Senado. Ito ay kaugnay ng further findings kung tawagin ng senador, kaugnay ng mga pagdinig hinggil sa investigasyon sa pag-aresto ng ICC kay Duterte. Ayon kay Senator Marcos, tila may pattern bago ang pahayag ng administrasyon sa ICC kung saan muli niyang idiniin na tila nag-iba ang posisyon ng Pangulo hinggil sa panig nito sa ICC makaraang dumalo ang dating Pangulo sa Quad Committee hearing ng Kamara. Dagdag pa rito ang Oplan Tugis o ang Operation Pursuit ay isang malinaw na motibo upang pabagsakin ang mga Duterte bago pa sumapit ang 2028 elections, kung saan ito umano ay sa pamamagitan ng PI na layong siraan ang pangalan ng mag-amang Duterte. Isa rin umanong taktika ang mga pagsabay at pagdiin ng ibang issue upang ma-divert ang atensyon ng publiko sa pagsisimula ng investigasyon sa pagpapalawak ng usapin sa extrajudicial killing, gayon din ang paghalungkat sa confidential funds issue ni Vice President Sara Duterte at mga fake news issue hinggil sa West Philippine Sea. Squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. Samantala, bunsod ng mga detalyeng hindi pa rin malinaw at nangangailangan pa ng investigasyon, tila malayo pang maisara ang hearing sa ngayon. Kaugnay ng mga kaganapan, sinabi naman ng senadora na matagal na noong huling kita nila ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at klinaro na hindi sila magkaaway. Paglilinaw niya, wala umano itong nilalabanan na kung sino man at wala ring pinapanigan kundi ang soberanya lamang ng Pilipinas at walang intensyon na i-destabilize ang administrasyon. Ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Sa panig naman ni Senator Joel Villanueva hinggil sa mga kaganapan, dahil sa election fever, lahat ng mga issue ay natural na iuugnay umano sa eleksyon. Kaya't apelan niya sa mga botante na maging wais sa pagpili ng iboboto ngayong darating na eleksyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang balita, sunod na umunong aarestuhin ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte ayon sa pahayag ni Senator Amy Marcos nitong Martes. Ito ay batay sa mga haka-hakang kanyang naririnig kung saan kanyang tiniyak na sakaling ito ay maging totoo, wala siyang balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas. Aniya sa ngayon wala pang konkretong plano kung papaano ito maiiwasang mangyari at kasalukuyan pang iniisip ang mga hakbang ukol dito. Samantala, formal namang kwinestyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Para sa buong detalye, narito ang ulat. Nagsumite ng isang dokumento ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ukol sa paghamon sa jurisdiksyon ng naturang korte sa Pilipinas. Ang nakasaad na petsa ay May 1, 2025 kung saan 7 linggo na ang nakalipas matapos ang pag-aresto ng ICC kay Duterte. Ayon sa naturang dokumento na mayroong 38 pages, iginigit nito na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos na kumalas ito sa Rome Statute noong March 2019. Kaya naman ang mga hakbang na isinagawa ng ICC makalipas ang higit 2 taon ay wala aniyang legal na batayan. Bukod sa pagkakaaresto kay Duterte, pinuna din ng kanyang legal counsel
ang isinagawang preliminary investigation ng ICC noong September 2021. Dahil dito, hiniling ng kampo ni Duterte na ideklarang walang bisa ang lahat ng hakbang na isinagawa sa naturang kaso at ang agaran at walang kondisyong pagpapalaya sa dating Pangulo. Matatanda ang inaresto si Duterte noong March 11 na ayon sa ICC ay dahil sa crime against humanity kaugnay ng kanyang naging drug war. Dinala siya sa The Hague, Netherlands kung saan siya kasalukuyang nakakulong sa Hague Penitentiary Institution. Nakatakda siyang dumalo sa September 23 para marinig ang mga charges na kanyang kakaharapin. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sinampahan na ng Department of Justice o DOJ nitong Lunes ng mga non-bailable charges para sa human trafficking sa Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga si dating presidential spokesperson Harry Roque kasama ng iba pang sangkot sa operasyon ng Lucky South 99, isang Philippine offshore gaming operator o POGO hub na ni-raid sa Porac. Ang kumpirmasyon ay iniulat ni Justice Undersecretary Nicholas T. kung saan aniya nasa higit 40 respondents ang sangkot, kabilang na sina businesswoman Cassandra Ong, Dennis Cunanan at Duan Renwu. Ayon kay T, kahit na i-claim ni Roque na siya ay abogado lamang ng naturang Pogo Hub, siya pa rin ay may sala, bunsod ng pag-follow up ng aplikasyon sa renewal ng lisensya ng Lucky South sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ng Justice Body ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado bago ito formal na ipaalam sa gobyerno ng Netherlands kung saan humihingi ng political asylum si Roque. Sa ibang balita, nagtutulungan ng NFA at Department of Agriculture upang mapababa ang presyo ng bigas habang pinalalakas ang suporta sa mga lokal na magsasaka. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Pinalawak ng National Food Authority o NFA ang buffer stock nitong bigas na higit 7 milyong sako kasabay ng kasagsagan ng anihan ngayong tag-init. Sa datos noong ika-24 ng Abril, umabot sa 10 milyong sako ng palay at 1 milyong sako ng milled rice ang imbak ng NFA, sapat para sa 10 araw na konsumo ng bansa. Samantala, ang pagtaas ng inventaryo ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Sa kasalukuyan, may 12 billion peso na pondo ang nakalaan para sa patuloy na pagbili ng palay sa presyong 18 pesos hanggang 24 pesos kada kilo. Nilalayon ng pamahalaan na suportahan ang pilot testing sa 20 pesos kada kilo ng bigas program sa Visayas sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang programang ito upang matupad ang pangunahing pangako ng administrasyon. Dahil rin sa rice tarification law, limitado na lamang ang tungkulin ng NFA sa buffer stocking kaya't hindi ito makapagbenta ng direkta sa publiko. Gayunpaman, inaprobahan ng NFA Council ang pagtaas ng buying price ng palay hanggang 30 pesos kada kilo upang mapatatag muli ang reserbang bigas ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Babala po, sensitibo ang nilalaman ng balitang ito. Isang 29 years old na lalaki kasi ang sinakmal at binalibag ng isang buwaya habang namamasyal ito sa isang parke sa CI Zamboanga, Sibugay. Mismong lalaki umano ang lumapit sa hawla ng buwaya at inakala niyang laruan lamang ito. Napag-alamang may mental disorder ang lalaki. Rinig ng mga kapwa namamasyal sa parke ang daing at pamimilipit sa sakit ng lalaki mula sa kagat ng buwaya. May mga bantay naman umano sa parke, ngunit biglaan ang pagpasok ng lalaki. Na-rescue ng mga otoridad ang lalaki na nagtamo ng sugat sa binti at balikat. Binuksan naman sa Lipa, Batangas ang kauna-unahang pagawaan ng mga electric jeepney o e-jeep nitong kamakailan lang. Kaya nitong makagawa ng tinatayang 500 e-jeep sa isang buwan. Bawat unit ng e-jeep ay nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Naisagawa ang proyekto sa pakikipagtulungan ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, ahensya ng gobyerno at isang manufacturing company mula sa Korea.
Sa nalalapit na conclave o papal election, may tatlong pangalan ang usap-usapan na maging papabili o susunod na Santo Papa matapos ang pagpanaw ni Pope Francis. Out of 132 cardinals, sila ay kinilalang sina Cardinals Pietro Parolin at Matteo Zuppi mula sa Italy at si Cardinal Luis Antonio Tagle na mula naman sa Pilipinas. Sa usaping papal succession, mas madalas na nababanggit si Cardinal Parolin na kasalukuyang Secretary of State ng Vatican. Bago pa man ito, naging kritikal ang kanyang legalisasyon dahil tutol umano siya sa pagpapahintulot ng same-sex marriage at itinuturing niya itong hindi magandang pangyayari para sa sangkatauhan. Ikalawa si Matteo Zuppi na Italiano rin na pinili ni Pope Francis bilang sugo matapos ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine. Samantala, frontrunner rin bilang susunod na Santo Papa si Tagle na tinaguriang Asian Francis dahil sa kanyang malasakit sa mga isyung panlipunan. Sinusuportahan niya ang mga usaping moral tulad ng abortion at euthanasia. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagputok ng Bulkang Bulusan tumagal ng higit 1 oras. Ilang residente lumikas. NAIA security personnel bawal ng hawakan ng passport ng mga biyahero. Pakikialam ng China sa midterm polls, ikinababahala ng ilang mga mambabatas. Senator Amy Marcos sinabing si VP Sara na umano ang susunod na aarestuhin ng ICC. Kauna-unahang pagawaan ng electric jeepney binuksan na sa Batangas. At matutunog na pangalan ng papabili na posibleng maging Santo Papa, kilalanin. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.